Hello, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Attorney Resty Tuballas Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kaalaman. Come on! Mga kaibigan, kung bago po kayo sa panonood sa ating YouTube channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share na rin para tumaas po ang ating ranking sa YouTube. Huwag niyo rin kalimutan na bisitahin ang ating Facebook page at Attorney Resty T. Adarayan at pwede rin kayong mag-comment sa baba sa video na ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok, mga kaibigan. Ano daw ang pagkakatulad ng cellphone at bagyo? Signal! Ano naman daw ang pagkakaiba ng papaya sa kamay ng dalaga? Ang papaya daw ay nagpapalambot ng karne. Samantala, ang kamay ng dalaga nagpapatigas. Di mo magets, no? Mga kaibigan, nagpapasalamat po ako at pinanood nyo yung part 1 ng ating discussions on the purchase of real property or parcel of land. Ngayon naman, mga kaibigan, sa video na ito, pag-aaralan natin kung ano ba yung mga documents, ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga dapat mong itanong sa seller para maging valid at secured ang inyong transaction. Alam nyo naman, mga kaibigan, na kayo ay maglalabas ng pera. So, kailangan maging valid and secured ang inyong transaction. Baka maglaho na parang bula ang iyong pera at wala kang makuha na anumang property kung hindi ka magiging maingat at magtatanong ng mabuti. Kaya kailangan panoorin nyo ang video na ito para marami kayong makuhang kaalaman. Handa na kayo? Simulan natin, mga kaibigan. Ano ba yung mga dapat mong hanapin na documents mula sa seller? Una, dapat hanapin mo kung mayroong certificate of title, original certificate of title or transfer certificate of title. Kailangan din natin tandaan, mga kaibigan, na there are some prohibitions, kagaya ng DAR LOA or yung Certificate of Land Ownership Award, na mayroong po siyang prohibitions na hindi siya maaaring ibenta 10 years from the grant of that award. So titingnan nyo po doon sa title mismo kung anong taon grant sa farmer o sa seller yung lupa. Baka hindi pa 10 years, hindi po magiging valid yung transaction ninyo na deed of sale. Maaring bawiin sa iyo ang lupa. Pangalawa, nahahanapin mo yung latest tax declaration of a real property. Kailangan hanapin mo ito para malaman mo kung nagbabayad ba ng buwis ang seller. Kasi kung hindi siya nagbabayad ng buwis, maaring pag nabili mo ang property, ikaw na ang magbabayad ng buwis mula sa simula o kaya kung saan hindi siya nakapagbayad. Pangatlo, hanapin mo yung official receipts of payment for the real property taxes. So, kalakip ng tax declaration, mayroong maliit na papel yung official receipts for the payment of property tax. Then, pang-apat na hanapin mo yung tax clearance indicating no delinquency. So, mahalagang mahalaga yan, mga kaibigan, na hanapin mo na wala siyang delinquency. Palagi siyang nagbabayad taon-taon sa real property tax doon sa treasurer's office ng munisipyo o kaya sa city. Kasi kung bibilhin mo ang lupa tapos hindi pala nagbabayad yung seller ng tax, maililipat sa iyo ang burden ng pagbabayad ng taxes. Na documents na hanapin mo yung Certificate of No Improvement if vacant lot. Kasi kung hindi ka magiging maingat dito, on the Certificate of Title, sinasabi niya vacant lot, pero nung tiningnan mo, mayroon palang mga informal settlers, marami nang nakatayo na bahay. Mahihirapan ka rin ka magiging maingat. So, para sa iyong security, hanapin mo yung Certificate of No Improvement. So yun po, mga kaibigan, yung mga documents na hahanapin natin mula sa seller. May mga pagkakataon din, mga kaibigan, na minsan yung seller ay hindi siya yung nakapangalan doon sa Certificate of Title. Mag-ingat po tayo, mga kaibigan, dahil may mga sitwasyon po na ganyan. Yung nagbebenta ng lupa ay yung apo ng original owner, nakasulat doon sa Certificate of Title. Maging maingat po kayo, mga kaibigan, dahil
kailangan pang patunayan ng seller kung paano napunta sa kanya ang property. Kung halimbawa po siya ang humahawak ng certificate of title, tapos yung kanyang lolo, mayroong mga anak, o kaya yung kanyang tito at tita, at saka yung mga apo, mayroon siyang mga pinsan. So, ibig sabihin, marami silang magmamana. Naman ang seller, hindi na magre-reklamo yung aking mga tito at tita. Hindi na magre-reklamo yung aking mga pinsan dahil sila mismo alam nila na binilin sa akin ito ng aking lolo nung siya ay nabubuhay pa. Mali po, dahil kung ibinigay sa kanya dapat mayroong deed of donation o kaya nandoon naka-state sa last will and testament. Talagang binibigay na sa kanya ang property. Dahil kung wala siyang maipapakita at sinasabi lang niya na binigay na sa kanya through oral or verbal, hindi magiging valid. Maaari ka pang habulin ng ibang tagapagmana ng lupa. Maaari kang habulin ng mga tito o tita niya. Kaya mag-iingat tayo mga kaibigan, kailan secured yung ating transaction. At mas maganda rin mga kaibigan kung bibilhin natin na lupa yung may certificate of title na para hindi na tayo gumastos sa papasurvey ng lupa at sa pagbabayad ng registration. Bayad ng registration para magkaroon ng certificate of title. Napakahaba po ng proseso bago ka magkaroon ng certificate of title. Kaya mas maganda kung bibilhin natin yung mayroon ng certificate of title. So ano ang mga dapat mong alamin mula sa seller? Una, tanungin mo yung kanyang civil status. Bakit mahalaga na alam mo ang civil status? Dahil kung married siya, kailangan ng consent ng kanyang spouse bago ibenta yung property. So kung may asawa ang nagbebenta, ipirma yung mag-asawa sa deed of sale. Tagal na silang hiwalay ng kanyang asawa. Halimbawa, sabihin natin, separated de facto na sila o hindi sila nagsasama. Kailangan pa rin ng consent ng kanyang asawa at kailangan niyang pumirma sa deed of sale. Kung halimbawa na mga kaibigan, yung nagbebenta ng lupa ay ang ahente, agent, o hindi yung may-ari, kailangan hanapin mo yung special power of attorney o kaya yung authorization ng agent na talagang inauthorize siya na magbenta ng nasabing lupa. Ngayon, ano pa ang mga tanong na maaari mong itanong sa seller? Kailangan mo rin alamin kung ang nagbibenta ay corporation. Dahil kung ang corporation ay nagbibenta, dapat mayroong board resolution at authorize yung nagbibenta ng. Mo rin alamin kung ang seller ay sole owner or co-owner. Kasi kung nagbibenta ay sole owner, niya ang kabuuang property, walang problema. Halimbawa, co-owner lang siya, dalawa sila. Ibininta niya ang kabuuang property. Magiging valid lang ang sale as to the one half of the property. Yun lang ang pagmamayari niya. At kailangan din magtugma yung boundaries sa tax declaration at saka certificate of title. Pati ang number at pati ang pangalan. Kung halimbawa magkaiba o may discrepancy, kailangan tanungin mo ang seller at kailangan niya ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng discrepancy. At tanong, maaari bang makapagmay-ari ng lupa dito sa Pilipinas ang mga foreigner? General rule, a foreigner cannot buy land in the Philippines except for the following. Number 1, he can buy a land indirectly through corporation. Number 2, if he is a dual citizen. Number 3, if he is a natural-born Filipino citizen and now a foreigner. A foreigner can buy a property if he is married to a Filipino spouse. Said property is titled in the name of Filipino spouse. Foreigner can also inherit through intestate succession. So yan po mga kaibigan ang mga dapat natin tandaan. Sinasahan ko po na nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kalaman. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po ang part 3 ng ating vlog. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.